Ngayong araw mga tol, hindi muna tayo mag-review ng motor. Bali, October 2024 ngayon, 9 AM. So, bali check namin ang pinsan ko kung anong lagay ng level ng tubig doon sa tulay ng Valdepuente dito sa Cabanatuan City. Sa ngayon ay bali signal number 2 dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija o sa buong Nueva Ecija. Sumula kasi kagabi ay umuulan na dito hanggang ngayon. So, titignan namin yung level ng tubig para kung sakaling tumataas ay makapaghanda naman kami kung sakaling magkakaroon ng baha. Una nga pala namin tinignan ng pinsan ko dito sa tulay ng Adwas Sur. So, ito kasi yung unang binabaha dito sa lugar namin. So, upon checking namin ay hindi naman tumataas yung tubig dito. Kaya sa mga makakapanood dito sa mga kababayan ko dito sa Cabanatuan City. So, ang lagay ng tubig dito normal pa rin So, medyo may naman umaagos naman yung tubig. So, talagang dala na rin ng ulan. So, medyo mataas siya pero hindi siya ganun kataas yung level. Kumbaga normal pa rin. Dahil na rin yan kasi sa ginawa nung equipment ng Cabanatuan City. So, kumbaga niluwangan yan ng amphibious na bako. Kaya maganda yung daloy ng tubig. Sunod nga naman naming pinuntahan ng pinsan ko ay yung sa tulay ng Valdepuente. So, andito na tayo. So, nakita ko dito, malaki yung tubig. So, normal yan kapag talagang tag-ulan dito na tumataas yung tubig dahil nanggagaling yan sa bundok ng Sierra Madre. Dito bumababa. Pero sa nakita ko dito normal yung taas ng tubig niya. Hindi pa naman siya umaabot dun sa mga tanim na gulay ng mga tao dito. At dito naman sa kabilang side ng tulay, so, papakita ko rin sa inyo yung itsura ng level ng tubig dito. So, para sa akin, normal pa rin yung taas niya kapag tag-ulan dito sa lugar namin. Huwag lang talagang tatagal ng mga 5 days or 1 week yung ulan dahil siguradong kabahan ka na. May posibilidad na mas tumaas pa yung tubig na yan. Pero sa ngayon ay dasal lang tayo para hindi na masyadong tumaas yung tubig dito kasi talagang mahirap din kapag binaha may pwedeng mamatay o kaya mahirap din maglinis ng bahay. At pagkatapos nga namin dito, sunod naming pinuntahan ng pinsan ko yung tulay naman dito sa Sumakab, yung Vergara Highway dito. So sa likod to ng Any Pacific Mall. Kung taga rito kayo, alam nyo yung lugar na to. Talaga nag-enjoy din kaming mag-ride ngayon sa pag-check ng mga level ng tubig sa tulay. So medyo malakas yung ulan pero nakakapote naman kami. Kaya lang medyo tumagos talaga yung tubig sa kapote kaya nabasa rin yung damit namin sa loob. And pagdating namin dito sa tulay, so, ganun din, hindi naman umabot sa pinakadike yung tubig kaya huwag masyadong mabahala yung mga taga rito dahil medyo malayo pa naman sa dike yung lawak ng tubig. Dito naman sa kabilang side ng tulay mga tol, malayo pa rin naman sa dike yung tubig. Pero talagang mataas yung tubig na to kasi yung normal nito hindi naman ganyang kalawak yan. So tapos na nga pala namin i-check yung mga level ng tubig sa tulay. Tapos naisipan naming dumaan dito sa kumpare namin na barkada na rin. Si Paring Palos. Pare namin ni Pinsang IPS. So dumaan daw kami dito kasi magkakape daw kami. Pagdating namin dito, wala siya dito. Nandun siya sa kabukiran niya. Pero talagang makapal mukha namin kumatok pa yung pinsang ko para sabihin lang na magkakape kami. Wala, inilamig sa ride namin wet ride kasi. At yun na nga mga tol, pinapasok tayo sa loob at hinubad ko na rin yung helmet ko. So ayan, nag-check kami ng pinsang ko yun. Nakakapote nga kami, basari naman yung damit. So shout out sa nagbebenta ng ganitong kapote si Shopee. So walang kwenta sa malakas na ulan. At yun na nga, nagtimpla na si Pinsang PS ng kape namin. So meron pang creamer yan And talagang busog na busog sa kape ng dalawa na to. Kung inaya kumain yan kakain pa yan dalawa na yan Yan na, talagang tuwan-tuwa yung dalawang kumag. So binigyan nga pala kami ng inaanak namin ng tiglawang tinapay pero tigisa lang naman yung kinain namin dyan. So tamang kwentuhan muna kami, kausap ni Pinsang PS si Paring Palos. Nasa bukid kasi yun talaga pinunta namin pero syempre nagkape na rin kami.